po tayo doon siguro sa family. It invites us na siguro dumungaw minsan sa bintana at tignan kung ano bang kinakain ng kapitbahay natin. Kasi kung halimbawa yung nasa hapag natin okay naman at nakakaraos tayo, kaya may yung nga sinasabi ko kanina na may savings tayo sa family at okay naman ang pamumuhay. It invites us also na hindi doon natatapos yung pagiging pamilya natin. Siguro it's invitation of umpisa pa lang ng ating pagganap sa ating tungkulin bilang isang steward na tumulong din sa kapitbahay na nangangailangan at sa kapwa-tao at sa mga pamilyang walang makain din. Opo. Bishop, may kwento ka lang po nung experience namin kasi sa Focolare, no? We had the chance na magkaroon ng dialogue with the Muslims. So, pinaliwanag nila yung paano yung sino yung kapwa, no? Yung sino yung kapatid mo. So, isang nakakatuwang katuruan nila. Pag, alam mo daw, sa bahay namin, nagluluto ako ng isang masarap na pagkain. At naamoy ng kapitbahay namin amoy nitong masarap na ulam at nagutom sila. May responsibilidad ka na bigyan sila ng pagkain. No, na hindi mo lang sasarilinin yung masarap na pagkain, no? At na responsibilidad mo na. Tinanong, paano po pag ang kapitbahay ninyo ay Katoliko? Bigyan mo rin ba sila ng oo daw, sabi nila, hindi lang nila kinoconsider na kapatid lang nila yung Muslim. Sabi nila, ang basihan daw nila, itong bahay, bibilang ka ata ng 7 na bahay, pakanan, pakaliwa, paharap, patalikod, yun daw yung kapitbahay mo. Naalala ko naman, ito yung sinasabi sa present moment ni Colonel Louie. Ito yung taong inilagay sa tabi mo na kailangan mong mahalin din. At kailangan mong ibigay yung pagmamahal mo, ibigay din si Kristo. Nakakatuwa na kahit sa mga Muslim, ganito palang katuruan nila. At hindi lang ito katuruan ng Kristiyano, na nakakatuwa na huwag mong sasarilinin yung biyaya. Sabi nga dito ni Bishop na ibahagi mo yung private property mo kahit na yung ulam mo. Kahit sa Pilipino naman po, Bishop, uso po yan, di ba po? Ayaw ko po ngayon sa mga magkakapitbahay. Magluluto ako ng tinola para matikman ng kapitbahay, magibigay ako. At kung nagluto naman siya ng pinakbit, palitan kami ng ulam, no? Ewan ko po, hindi ko na masyadong nakikita ngayon sa mga magkakapitbahay dahil kulang pa sa amin ito, di ba? Kulang pa sa amin, kaya hindi na ako magbabahagi. Pero napakaganda sigurong balikan natin yung ganun po. Totoo pa. Nung Bishop, nung naalala ko nung nagkukwento si Brother Nelson, doon naman sa doon sa namang pinanggalingan kong komunidad, doon sa isang resettlement area. Kabaligtaran naman ang nangyayari, Brother Nelson, in a negative way. Halimbawa, nagluluto kasi po walang space sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo. Walang space sa loob ng bahay, nagluluto sa tabi ng daan yung mga tao. At kapag halimbawa nagluluto sa daan, pumasok yung nagluluto, halimbawa yung nanay pumasok sa loob, may nakalimutan na asin, no, kaya pang sahog dun sa iluluto niya. Pagbalik niya, wala na yung niluluto niya, pati yung kawali. Pati yung kawali ba yung Pati po yung kaserola. Kawali o kaserola nung nandun. Pati ho yun, wala na. At mainit-init pa yung ulam na hindi pa kompleto yun. Dagdagan nila ng nasi. Daming karanasan na sinasabi sa akin noon, 3 sigurong instance na nakatira ako dun sa resettlement community. At iniisip ko yun, sabi ko, siguro, Bishop, yung naano ko po doon na it goes back to ourself also, to myself also, yung paano kaya ako ginagastos yung pera ko, paano kaya ako nagbabahagi, kasi baka naman yung mga kapitbahay or nakapaligid na community din dun sa resettlement area na yan, baka they do not know anymore how to share also. Kasi yung pong instances na gano'n, yung pagnanakaw ng pagkain, para bang nagugutom yung tao tapos kukunin niya. I don't mean to justify, Bishop, pero it's a reflection of what kind of neighbors also anong klaseng neighbor tayo sa mga nangangailangan. Yung para bang it goes back to myself na
paano ko ba ginagastos yung pera ko? Kung yung iba walang makain at nakukuhang magnakaw, paano ko kaya minamanage yung pera ko? Saan kaya napupunta yung pera ko? Parang ganun yung naging reflection ko po doon. It's not about condemning yung mga nagnanakaw, pero it goes back to myself. A question, yun nga. Totoo pa. Parang sa akin naman, sa isang banda naman nakita ko na, sabi nga ni Bishop no na, dahil sa pera nakakagawa ng masama ang tao. Siguro dahil sa pagkain, no, na kasi kailangan natin ng pera para makabili ng pagkain. Pero sana hindi rin nawawala yung respeto sa isa't isa, na hindi dahil sa nagugutom ako, kailangan kong kunin yung meron siya. No, hintayin natin kung bibigay tayo, pero hindi ibig sabihin na dahil meron siya at ako'y wala, kukunin ko kung meron sa kanya. Dapat hindi rin nawawala yung respetuhan natin sa isa't isa. Di ba yung sinasabi nga yung mga hayop, kunwari yung aso, nakikita, gutom siya, pag may nakitang may hawak-hawak ang barbecue, kahit hindi na siya magpapaalam sa iyo, kakainin siya. Kaya dapat yun nga, yung talagang itago mo yan, kasi pag nakalabas siguradong sasagpangin ng Asya. So pero yung tao kasi iba yung kahit na nagugutom, yung iba nga nagpa-fasting pa 30 days, di ba? Yung mga kaya natin magawa yan, di ba? So kahit na nagugutom tayo, yung nakakapagtimpi pa rin, gano'n yung bang at yun nga yung bang minsan yung kailangan lang ng kababaan ng loob para tanggapin yung sitwasyon natin na ganyan, tapos mas yung maging bukas na tignan kung sino ba yung mga tao makakatulong sa atin, makakapagbigay sa atin ng pangangailangan natin sa kasalukuyan. Tapos yun nga, yung maintain pa rin yung dignity natin as persons. Ganun yung bang. Nga po, napakaganda po ng usapan natin, Bishop, pero kailangan na po nating lagumin ang lahat ng ating pinag-usapan mula kanina. Bibigyan po tayo ng paglalagom ng ating mahal na obispo sa ating napag-usapan. Yung napakaganda po talaga ng nitong talakayan natin. Yung bang, kasi nga, ito nga yung nararanasan natin na yung ginagawa nating Diyos ang pera. Yung bang, sabi nga, in the name of the almighty dollar, yung bang you do everything. Ganun, yung bang yung napakahalaga itong paalala sa atin na yung pera, hindi Diyos. Yung pera, hindi talaga ito yung first priority natin. Para bang, kasi nangyayari, parang siya yung yung pinaka-limiti natin na dahil dito sa pera nga yung sinasantabi pati yung sarili nating buhay, yung buhay ng iba, sinasantabi natin yung halaga ng kapatid, halaga ng nanay at tatay, gano'n, yung halaga ng mga kaibigan natin, at lalo tigit yung sinasantabi ang Diyos mismo na pinanggagalingan ng lahat ng kabuhayan natin, na yung nakakalungkot nga ito, na yung